Hello guys at welcome sa ating episode 2 ng Maghimay with BJ Tolits, kung saan tatalakayin natin at hihimayin natin ang mga isyong pinag-uusapan ngayon sa social media at ano nga ba ang mga opinion ko tungkol dito. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka rin sa mga bago kong uploads. At ang ating topic for our episode 2 ng Maghimay ay sugal. Alright, sugal. So, umpisahan natin sa ano ba para sa akin ang sugal? Ang sugal para sa akin ay isang laro, isa itong entertainment, libangan ng mga tao. At yung ibang tao kasi, ang akala nila sa sugal is parang pangkabuhayan. So, sa akin hindi ang sugal ay hindi pangkabuhayan. At ang pera na nakukuha mo sa sugal, ang tawag dyan hindi kita ang tawag dyan ay premyo or panalo, dahil meron siyang risk at meron kang tinataya para makuha mo siya. Hindi siya based on your efforts, hindi siya based on your productivity kung paano ba gawin ang isang bagay. So punta naman tayo doon sa prinsipyo na tinatawag, dahil ang issue ngayon, dahil live streaming are very in demand, or maraming gumagawa ngayon nung nag-livestream ng sugal, kasi maraming pera ngayon when it comes to sa pagsusugal, pero hindi siya dahil sa nagsusugal ka, kundi dahil sa promotions, dahil sa gigs na meron siya. And sa prinsipyo lang ang pag-uusapan, legal naman siya eh, 'di ba? Binibigyan siya ng lisensya ng gobyerno natin from the PAGCOR, which is yun yung nagbibigay ng lisensya at permit sa lahat ng mga gambling and ganitong klase ng activities. And nandyan yung loto, which is para sa akin isugal din naman talaga. Andyan yung mga saperya, yung mga color game, although merong batas na nagpapatupad dyan sa mga local government units na bawal yung mga ganyan, pero sa kaugalian ng Pilipino, hindi naman na siya nawawala eh, di ba? Yung iba sabi prinsipyo ganyan, pero tingnan mo pagka pinagbabawal ng LGU yung pagsusugal, ang una rin naman nagreklamo yung mga mamamayan. So, ang sa akin, ang sugal is a choice. Wala namang pwedeng pumilit sa'yo na magsugal ka eh, di ba? It's a choice and it's for entertainment nga, katulad ng sabi ko kanina. So, kung hindi ka nalilibang sa kanya, kung hindi ka nakaka-get ng pleasure, halimbawa, naghulog ka ng 100, dapat manalo o matalo, okay lang yan. Hindi pwedeng pag tinaya mo dahil inaasahan mo na para may pambaon ako bukas, para may pangkain kami bukas, itataya ako to dito. Hindi ganun. It doesn't work that way. Kailangan, pag naghulog ka dyan ng 100, pag nanalo, it's a bonus. Pero kung matalo man, dapat worth yung entertainment. Kumbaga, para kang nanood ng sine. Para kang nag-ano. Pero, we have different perspective in life. Ang tao, depende yan sa kung anong makakapagpasaya sa'yo. Hindi lahat ng tao sumasaya sa video games. Hindi lahat ng tao sumasaya sa music. So, may sariling market din yung sugal. So, dun tayo pupunta sa next natin, yung live streaming or yung pagpopromote ng sugal. Talaga bang pagka nakita ka ng tao na nagsusugal, masasabi mo na ba na inumpluwensya mo or iniinganyo mo yung tao na magsugal? Para sa akin, my take on that is, it depends kung paano mo gagamitin yung isang platform na nagbibigay sa'yo ng opportunity para kumita ka ng pera. Siyempre, katulad ko, di ba? Maraming nagulat siguro sa mga, lalo na matagal ko ng followers, kung bakit bigla akong nag-livestream ng sugal. At ang ipagtataka nyo doon, hindi naman ako active mag-livestream ng mga normal na laro. At isa pa, hindi naman ako talaga nagsusugal sa totoong buhay before. So, magsugal naman ako, mga pustahan lang, ganyan. Pero yung mga ganitong klase, nito ko lang siya natutunan. Why? Kasi nakita ko nga na in demand siya. Ang daming rappers, ang daming mga influencers na kinakana siya, tinatry. So, sabi ko, nung may nag-offer sa akin, tinanong ko muna syempre kung magkano. At kung anong makukuha ko doon, benefit ko from that. So, hindi ko na para i-disclose sa inyo. So, pag nakikita nyo ako nagsusugal, kadalasan ng sinusugal ko dyan, hindi ko pera. It's like credit or bonus. Tapos kailangan ko lang maglaro. And then I am paid for that. Kasi influencer ako eh. And bilang artista, sanay akong gumawa ng mga bagay para sanay akong binabayaran para gumawa ng mga bagay-bagay. Kasi kung naman ang artista, di ba? We promote things at kung ano-ano man. Pero sa kada paglalaro ko, I never encouraged anyone na magsugal kayo, pilitin kayo, ganyan.
Pero may sarili siyang market. Alam nyo yung mga matatagal na kilala naman nila ako bilang artista pero hindi nila ako sinusundan sa Facebook. Nung nagsugal ako, nakita nila ako. Kasi yun yung gusto nila. Doon sila naiinganyo. So may sariling market. Kung ikaw, follower kita at meron kang prinsipyo na talagang ayaw mong magsugal, hindi kita mapipilit or hindi ka maiinganyong magsugal sa akin. Tama? Meron kasi siyang sariling market. Merong mga tao na yan talaga yung gusto. At hindi mo sasabihin na nakakasira ng prinsipyo natin. This is my take. Pero to sa mga ayaw, well, kudos sa inyo kung hindi nyo kailangan gumawa or kumuha ng mga racket or mga extra income dahil meron kayong ibang stable na pinagkakitaan or sapat na yung perang meron kayo. Well, good for you. Pero sa katulad ko na sobrang dami kong expenses buwan-buwan, sobrang dami kong and I'm a freelancer, kumikita ako sa shows ko sa theater, sa TV, sa movie, and dito sa social media accounts ko, sa mga music ko. So, why not natanggapin ko yung mga ganitong klase, di ba? Lalo na hindi naman ako Pero, lagi ko pinapaalala sa mga followers ko na lagi kayong maging responsable. Lagi kayong maging skillful and good thinker and listener sa paligid ninyo para hindi kayo nabubulag ng mga nasa paligid. And ang pinakamasama lang naman sa sugal, sa kahit anong bagay, is pagka nalulung ka na hindi mo na control yung sarili mo. Na tingin mo, delusional ka na sa kanya ka na umaasa, tingin mo makakapagbigay siya sa'yo ng magandang buhay. As I've said, hindi siya pangkabuhayan. It should be entertainment. Huwag mong asahang magbibigay siya sa'yo ng kayamanan na yayaman ka dahil dito. Hindi walang ganong klase ng bagay. Magsumikap ka kung gusto mo talagang yumaman. Ito ay libangan lamang. So, ayun, and dami kong kaibigan din na lumubog dahil sa sugal. Casinos pa to yung mga talagang big companies and yung places na mamahalin. Alam nyo naman yan, sikat na sikat naman dito sa atin yung mga casinos. So, ano ba naman yung tayong mga normal na Pilipino magkaroon din ng benefit from that, di ba? So, nakakaano rin na yung mga streamer, at least kumikita sila sa ganon. Pero wag lang kayong mamimilit and sa maayos na paraan lang natin siya gamitin. At the end of the day, ang iiwan kong kataga dito sa Maghimay is don't let any other things or distractions control you. Kung meron ng mga ganitong klase ng platform na pwede kang kumita or pwede kang ma-entertain, magkaroon ka ng kumbaga mapakinabangan mo, make sure na you're in control. Hindi pwedeng ikaw yung kinokontrol nung ganitong klase ng bagay, 'di ba? Pag siya na yung kumokontrol sa'yo, mali na. Kailangan kontrolado mo siya, ikaw yung nakikinabang sa kanya, hindi ka lugi. It's a fair trade. So, parang buhay. Ang buhay naman natin is malaking sugal. May choice tayo. Maglalaro ka ba? Tatayaan mo ba? Or hindi? Nasa sa'yo yan, and walang pwedeng ibang sino mang tao, kahit gaano kasikat yan, kahit gaano ka-impluensya yan, hindi pwedeng magsabi sa'yo kung anong gagawin mo sa buhay. You're in control, your choice, your life. Yun lang. Maraming salamat.